Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. So, welcome back to our 365 daily devotions. So, today is August 8 and today is Thursday. So, today is church day namin. But, ayun nga, since alam ko na gagawin kami and marami pang gagawin. So, gagawin ka ng devotion namin. So, going back, today is August 8, Thursday, and this is our fourth installment of our current series, which is the anatomy of sin and temptations. So, our topic for today is in every sin or temptation, in every temptation, there is a fire exit. So, in connection to our topic for today, Bible verse natin tatalakayin ay ang 1 Corinthians chapter 10, verses 12 to 13. So, in English Standard Version. Therefore, let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, he will also provide the way of escape that you may be able to endure it. So, in Filipino translation naman, or in ang Biblia 2001 version, kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-iingat na baka siya'y mabuwal. Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay naglaan siya ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. So, dahil nga ang topic natin ngayon is in every temptation, there is a fire exit. So, iyan yung in-emphasize dito sa verse natin. Kumbaga, yung fire exit na, kumbaga sa mga building kasi diba required sila na may fire exit. Para in case of emergency, like yun nga, may sunog, dun sila lalabas. Parang ma-avoid nila yung yung sunog, diba? Kasi once na dumaan sila dun sa apoy, mamamatay sila, diba? So, alam naman natin yun. But, kapag dumaan sila sa fire exit, masasecure yung kaligtasan nila. So, katulad lang ng mga buildings na may fire exit, si God is making create din siya na parang fire exit sa buhay natin just in case na matempt tayo sa mga bagay-bagay, and that is what this verse is all about, diba? So, by His faithfulness, with His faithfulness, diba, hindi niya tayo bibigyan ng temptation na beyond sa limit natin. And syempre, bilang backup plan din, meron din siyang pinrovide sa atin na way of escape or yung fire exit nga. So, para mas mapalawak pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, sin is a disease so severe that only God's grace can cure it. So, kung matatandaan nga natin, di ba? Si Jesus Christ, nagpapako siya or pinako siya dahil sa mga kasalanan natin. Even though siya mismo walang kasalanan. So, ganun siya ka-selfless, di ba? And tayong mga tao, kung tutuusin that time, tayo dapat yun nandun sa krus ng Kalbaryo, di ba? So, isipin na lang natin, ganun pala kalala yung magiging consequence kapag nagkasala tayo. So, ang nakalagay talaga sa Bible, ang payment or consequence for sin is death. Sa mga makakasalanang tao is death. But then nga, niligtas tayo ni Jesus Christ by God's grace, diba? Si Lord God, si God the Father, inalay niya yung nag-iisang anak niya para matubos yung mga kasalanan na patuloy nating kinocommit until now, diba? So, ikaw, if hindi ka pa nagre-reflect sa sarili mo patungkol sa mga desisyon mo sa buhay, sa ginagawa mo sa araw-araw, is mag-isip ka na, diba? Kasi yung reason kung bakit namatay si Jesus Christ sa cross before, dahil yan sa mga kasalanang nagawa mo and patuloy mo pa rin ginagawa ngayon. And kahit pag sinakulo pa kayo dyan sa daan, yung mga nagpo-portray ng nangyari si Jesus Christ, wala rin namang hindi rin naman mapapagaan kung ano yung nagawa natin, diba? And parang sinasabi rin nila na hindi enough yung ginawa ni Jesus Christ for us, kaya nila inuulit yun.
kaya nila pinoportray. So, sin is a disease so severe that only God's grace can cure it. Number 2, temptation is restrained by God's faithfulness. So, ito nga yung nabanggit sa verse kanina. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. So, si God, kilala niya tayo lahat. He knows our abilities and He also knows our limits. So, alam niya kung hanggang saan or kung gaano lang kaiksi yung ibibigay niyang temptation sa atin. Kasi nga kilala niya tayo. And He will not let us be tempted beyond our ability. And number 3, all temptations have a providential fire exit. So, yung mga temptations na to, aware si God dito. Kaya, nagbibigay or nagpo-provide din siya kasama sa mga provisions niya yung fire exit or yung way of escape natin with regards these temptations na nararamdaman natin. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, do not give in an inch to Satan. Number 2, trust God's faithfulness. And number 3, escape through God's providential fire exit. So, ngayon naman, for our discussion part, we should be able to identify the reasons as to why it is important to escape from the fire of temptation without hesitation. So, ayun lamang po for our devotion for today, and I hope may natutunan tayo. So, may God bless us all.